Ang mga disipulo ng sekta ay kinuha ang aking daan-daang taong ginseng na pinaghirapan kong hukayin sa bundok at tinawag pa akong walang kwenta. Galit akong lumaban at sinubukang lumaban. Ngunit sinipa ako pababa ng bangin. Ang aking mga kapatid na kasama kong umakyat sa bundok para maghanap ng gamot ay nanood lang ng walang pakialam. Pero hindi niya alam na ang tunay na daan sa buhay ay nasa ilalim ng bangin. Ilang araw na ang nakalipas. Ang aking maliit na tindahan ay sinipa. At ang mga halamang gamot ay nagkalat sa sahig. Gusto ko ang ginseng na ito, bata. Ibigay mo sa akin. Kuya Zhao, ito ang sentenaryong ginseng na ipinagpalit ko sa aking buhay. Ang presyo nito sa merkado ay 100. Kung gusto niyo po, kahit 50 Great Spirit Stones na lang. Yes ang buhay ng isang rogue cultivator ay hindi man lang nagkakahalaga ng 50 Spirit Stones. May gana ka pang makipagtawaran sa akin. Dito sa Qingyun Market. Kapag binugbog ka ng disipulo ng sekta, dapat kang lumuhod para magpasalamat. Kapag naniningil ng buwis ang opisyal, dapat kang nakangiting magbayad. Ang patakarang ito, hindi ba itinuro sa iyo ng ama mong mamatay tao? Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Baon na baon ang mga kuko ko sa aking laman. Bakit kailangan ganito? 70% ng mga espiritual na ugat sa mundo ay inyo. Kami, mga nagpapagalagala, ay kailangan pang magbayad ng espiritual na bato para lang makahinga. Bakit kayo ang nasa itaas? Samantalang ang buhay namin ay walang halaga. Si Zhao Qianhu ng Giants. Araw-araw ay inaapi ang mga nagpapagalagala at ordinaryong tao. Sa pilitang kinukuha ang mga kalakal. At madalas ay pumapatay. Ngayon, ayoko nang magtimpi. Ikinaway ko ang aking mga kamay para makawala. Pero mahigpit niya akong hinawakan. Nagdilim ang tingin ni Zhao Qianhu. Bakit? Sinipa niya ako sa dibdib. Sa isang malakas na tunog, nabali ang aking tadyang. Ang buong katawan ay lumipad. Ang likod ay malakas na. Bumangga sa malaking bato sa gilid ng bangin. Isang buga ng sariwang dugo ang lumabas. Dahil ako ay nasa foundation establishment stage. Ikaw ay isang langgam sa key refining stage 3. Umusad siya ng isang hakbang. At sa pilitang kinuha mula sa aking yakap. Kinuha ang daang taong gulang na ginseng. Kinuha ang daang taong gulang na ginseng. Sa susunod mong buhay, huwag kang maging isang nag-iisang kultibador. Pumunta ka na. Nawalan ako ng balanse. At nahulog sa walang hanggang bangin ang disconsolate cliff. Humahagibis ang hangin sa aking tainga. Sa tuktok ng bangin, si Zhao Qianhu. Ang nakangising figura ay paliit ng paliit. Napakaraming naglalakbay na kultibador sa gilid ng bangin. Lahat ay nakayuko, manhid. Walang sinuman ang nangahas magsalita. Hindi ako papayag. Ang aking ama ay nasa duyan sa tanggapan ng opisyal ng immortal. Ngunit wala akong karapatang maghiganti. Bakit ang mga kultibador ng sekta ay kayang tapakan kami? Ang ihip ng hangin sa aking tainga ay parang kampana ng kamatayan. Agad akong nilamon ng dilim. Ang sinumang mahulog sa bangin ng kaluluwa ay tiyak na mamamatay. Nang akala ko ay tiyak na ang aking kamatayan. Sa sandaling mawawala na ang aking malay. Sa walang hanggang bangin sa ilalim ko, biglang sumabog. Isang nakakasilaw na gininto ang sinag ng liwanag. Sa isang malakas na tunog, bumagsak ako sa isang nakatagong kuweba sa ilalim ng bangin. Walang galos ang kuweba. Agad akong napatingala. At nakita ko ang isang pares ng tula na nakaukit. Sa dingding ng kuweba. Ang espiritu ng langit at lupa ay bumalik sa kawalan. Ang mga mortal ay nagiging immortal. Yeming. Pumasok sa araw. Pumasok sa araw. Nawala ang gininto ang liwanag. Nagulat akong bumangon mula sa lupa. Tumingin sa paligid. Isang kalansay ang nakaupo sa gitna ng kuweba. Sa harap ko ay may isang itim na singsing na imbakan at isang lumang aklat na kumikinang sa ginto. Sa pabalat ng lumang aklat, nakasulat ang tatlong malalaking salita. Sanling Huaxianju. Sanling Huaxianju. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang unang pahina. Isang linya ang nagpatindig ng balahibo ko. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nasa lahat ng dako. Bakit kailangan pang umasa sa mga ugat ng espiritu? Kung walang ganitong formula, ang espiritual na enerhiya ay masisipsip. Kahit ang mga nag-iisang kultibador ay maaaring maging immortal. Biglang umugong ang isip ko. Ang mga sinaunang kultibador ay hindi nangangailangan ng mga ugat ng espiritu. Ang dakilang dinastyang Qin at ang mga sekta ay lihim na nagkutsabahan at gumamit ng masamang pormasyon upang ubusin ang espiritual na enerhiya sa mundo. Itinuring nila kaming mga malayang kultibador na parang mga langgam at pinagpapatay na parang mga damo. Nang walang pag-aalinlangan, kinagat ko ang aking daliri at pumatak ang dugo ko sa itim na jade na imbakan ng singsing. Nang ipasok ko ang aking divine sense, agad akong napahinga ng malalim. Sa loob ay may bundok ng pinakamataas na kalidad na spirit stones. Bihirang makitang natural treasures at hindi mabilang na bihirang cultivation techniques. Agad akong umupo sa lotus position. At sinimulang patakbuhin ang cultivation technique ayon sa 3-0 Immortal Transformation Art. Boom, ang paligid. Ang dati halos wala nang nangalat na espiritual na enerhiya ay tila nakarinig sa tawag ng isang emperador at naging isang malinaw na ipo-ipo. Na mabilis na dumaloy sa aking buong katawan. Ika-4 na antas ng key refining. Ika-7 antas ng key refining. Peak ng key refining. Narinig ko ang isang malutong na tunog sa loob ng aking katawan.
Para bang sinira nito ang isang uri ng hadlang sa langit at lupa. Sa loob lamang ng isang insenso, direkta akong nakatawid. Sa karamihan ng mga nag-iisang kultibador, na mahirap lampasan sa buong buhay nila. Agad akong nakarating sa foundation establishment stage. At saka, ang espiritual na enerhiya ay 10 beses na mas makapal kaysa sa isang ordinaryong foundation establishment stage. Bigla kong idinilat ang aking mga mata. Isang ginintuang sinag ng liwanag ang lumabas. Ang malaking bato sa harap ko ay direktang dinurog ng aking suntok. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Nararamdaman ang lakas, na kayang maglipat ng bundok at punan ang dagat. May bahagyang lamig na pumatay sa aking mga mata. Zhao Qianhu, ang kahihiyang ginawa mo sa akin. Ngayon ay ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok akong muli sa Kingyun Market na parang Diyos ng kamatayan. Pagpasok ko pa lang sa kanto ng kalye, narinig ko ang isang matinis na hagupit ng latigo, at ang pigil na daing ng isang batang babae. Bigla akong napatingala, puno ng matinding galit. Pagbalik ko sa palengke ng Kingyun, nakita ko si Zhao Tianhu na humahagupit ng isang paayat na batang babae. Napunit-punit ang damit. Ang likod niya ay puro sugat. Ngunit nagingit-ngit siya at ayaw humingi ng tawad. Siya si Xiaohe. Siya ay dating disipulo ng panlabas na sekta ng Kingyun. Dahil sinaktan niya si Elder Ka, inalis ang kanyang kultibasyon at ipinagbili bilang alipin sa pamilya Fang. Ngumisi si Zhao Qianhu. Ang maliit na V ay nangahaspang tumitig sa akin. Ngayon, hahampasin kita hanggang sa mamatay. Itinaas niya ang latigo at akmang hahampasin ang mukha ni Xiaohe. Yumuko ang daan-daang nagkalat na magsasaka sa paligid. Nakasara ang mga kamao ni Sansan. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit upang pigilan siya. Tigilan mo! Sumigaw ako sa galit. Para akong kidlat sa kalangitan. Direktang naghiwalay sa mga tao. At lumakad ng mabilis. Lumingon si Zhao Tianhu at nakita ako. Para akong nakakita ng multo. Natigilan ako ng 3 segundo. Pagkatapos ay humagalpak ako sa tawa. Chen Fan, nahulog ka sa Duanhon Cliff. Hindi ka pa pala patay. Ang tigas talaga ng buhay mo. Bakit ka pa bumalik para magpakamatay? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Mabilis akong kumilos. At biglang naglaho sa kinatatayuan ko. Pak! Isang malakas na sampal ang iginawad ko. Hindi man lang nakita ni Zhao Tianhu ang galaw ko. Diretso siyang nasampal at umikot ng 3 beses. Paano mo nagawa yan? Ang bilis mo. Ako ay nasa foundation establishment stage. Malaki bang bagay ang foundation establishment stage? Tiningnan ko siya mula sa itaas. At bumuga ng espiritual na enerhiya mula sa aking daliri. Direktang tinusok ang kanyang kihay ako point. Puch, agad na nawasak ang kanyang kihay. Napahiyaw sa sakit si Zhao Tianhu. Kitang-kita ng lahat ang paglaho ng kanyang kapangyarihan. Tuluyan na siyang naging inutil. Natahimik ang buong paligid. Ang lahat ng mga cultivator ay nanlaki ang mga mata sa takot. Bumalik ka at sabihin sa Kingyun Set. Napanahon na para magbago ang pamumuno sa pamilihang ito. Sa oras na iyon, sa loob ng marangyang silid, sa ikalawang palapag ng Kingyun Trading House, ang mataba at gahamang may-ari na si Qian Wanjin ay nakita ang lahat ng nangyari. Napasinghap siya sa gulat. At biglang naging malupit ang kanyang mga mata. Agad kong inilabas ang sound transmission talisman. Elder Xuanfeng. Ang alagad mong si Zhao Tianhu ay napinsala. Kinabukasan. Sa pinakasentro ng palengke, naglatag ako ng paninda sa dati kong pwesto. Buong umaga. Walang sinuman ang nangahas lumapit. Lahat ng dumadaan ay umuyuko at umiiwas. Sa kanilang mga mata, ang maglakas loob na lumpuhin ang isang disipulo ng sekta sa publiko. Isa na akong masamang tao. Si Xiaohe lang ang hindi umaalis sa tabi ko. Maingat na tinutulungan akong ayusin ang mga halamang gamot. Nasaan si Chen Fan? Lumabas ka. Mahigit 100 masasamang tao. Marahas na itinulak ang mga tao. Binata, nagsalita na si Boss Qian. Inaway mo ang Kingyun Sect. Huwag kang magtinda dito. Idadamay mo pa ang aming trading house. Umalis ka na. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang paa. Papunta sa stall ko. Nang aakma na akong sumugod. Isang figura ang sumugod. Na parang bala. Si Scar. Kasama ang kanyang espada, ay lumipad ng 10 metro. Bumagsak siya sa lupa at sumuka ng dugo. Siya ay isang kilalang rogue cultivator. May likas na lakas. Ngunit dahil walang teknik sa gintong elixir, 3 buwan na ang nakalilipas. Nagustuhan ng elder ng Kingyun Sect ang kanyang sigla. At dahil gustong gawin siyang gamot, malubha siyang nasugatan. Nakatakas siya ng mapalad. Ginamit ko ang halamang gamot na iniwan ng aking ama. Para iligtas at alagaan siya sa loob ng 1 buwan. Dahil ayaw kong makita ang isang matuwid na tao na nagtatapos ng ganito. Lumuhod si tita. At sinabing ang buhay niya ay akin na. Gusto niyang sumama sa akin. Umiti ako at tinulungan siyang tumayo. Sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay duwag. Isang matabang lalaking nakasuot ng mamahaling seda. Si Qian Wanjin ay dahan-dahang naglakad palapit. Napakakakaantig naman. Chen Fan, binibigyan lang kita ng pagkakataong mabuhay. Itong 50 piraso ng low-grade spirit stones. Kunin mo na at bibilhin ko na ang lahat ng spirit herbs mo. Kunin mo ang pera at umalis ka agad sa Kingyun City. Sinulyapan ko ang supot ng pera sa sahig. At napatawa ako. Ang inilabas ko ngayon.
ay 3,000 taong gulang na spiritual herbs mula sa Singsing. Kahit isa lang sa mga ito, ay maaaring ibenta sa halagang 10,000 spiritual stones. Ang 3 matabang lalaking ito ay nagsasamantala sa sitwasyon, at nagnanakaw sa akin. Sinipa ko ng malayo ang supot ng pera. 50 spirit stones para sa 1,000 taong halamang gamot. Ang kapal naman ng mukha mo. Dinig ko hanggang sa ilalim ng bangin ng kamatayan. Idilat mo ang mga mata mo at tumingin ng mabuti. Panglimos lang ba ang tingin mo sa akin? Mga langgam na hindi marunong mahiya. Darating na ang enforcement team ng King Yun Sect. Nagmamagandang loob na ako at bibigyan kita ng pamasahe. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Napangisi ako ng mapait. Hindi ako naparito ngayon para magbenta ng mga halamang gamot. Naparito ako para makipagnegosyo. Negosyo, ano naman ang bibilhin mo? Bibilhin ko ang iyong King Yun Trading Building. Bibilhin mo ang trading building. Sa lagay mong iyan na dukha, isang hamak na cultivator. Nakakita ka na ba ng 1,000,000 spirit stones? Chen Fan, nahulog ka ba sa bangin? At nasira ang ulo mo. Itong King Yun Trading House ko. Hawak ang 30% ng negosyo ng mga cultivator sa buong lungsod. Ang market value nito ay eksaktong 1,000,000. Mababang uri na spirit stone. Kaya mo bang maglabas ng 1,000,000? Kung makapaglabas ka ng 1,000,000 ngayon, lalamunin ko ang titulo ng lupa sa harap mo. Kung hindi ka makapaglabas, wawasakin kita ngayon. At isasabit sa tore ng pader ng lungsod para matuyo. Ang mga nagmamasid na nag-iisang kultibador ay biglang nagkagulo. 1,000,000. Kahit ibenta mo pa ang buong labas ng syudad, hindi pa rin sapat. Masyadong padalos-dalos si Chen Fan. Hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Kuya Chen, huwag kang padalos-dalos. Umalis na tayo. Hindi natin sila kayang labanan. Umiiyak si Xiaohi sa sobrang kaba. Mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ko. Sa loob ng aking sinaunang mundo, tambak-tambak ang mga dekalidad na spirit stone. Ngunit mababa pa ang aking antas. Kapag inilabas ko ang mga ito, siguradong mapapansin ako ng mga makapangyarihang nilalang. Kailangan kong gumamit ng tamang paraan upang unti-unting ipakita ang aking espiritual na lakas. 1,000,000, mahinahon kong sinabi. Wala nga talaga akong dalang ganyan ngayon. Ha 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 ha. Alam ko na, nagpapanggap ka lang. Mga tao, pilayin niyo siya. Tumawa ng malakas si Qian Wanjin. Hindi pa siya tapos magsalita. Sa isang kaway ng aking kamay, isang maliit na bundok ng espiritual na enerhiya ay biglang bumagsak sa paanan ni Qian Wanjin. 100,000 piraso. Lahat ay pinakamataas na kalidad na mababang uri ng spirit stones. Agad nitong binulag ang lahat. Ang tawanan ay biglang huminto. Ang tawa ni Qian Wanjin, parang pato na pinilipit ang lid. Halos lumuwa na ang mga mata niya sa gulat. Papaano ito posible? Saan mo nakuha ang ganyang karaming pera? Nanginginig ang taba sa mukha ni Qian Wanjin. Nagbago na ang tono ng boses niya. Kung saan ko nakuha ang pera, hindi mo na kailangang malaman iyon. Ito ang 100,000 na paunang bayad. Bukas sa ganitong oras, dadalhin ko ang natitirang 1,000,000 para kunin ang titulo. Boss Qian, sa harap ng napakaraming tao. Hindi ka naman siguro magbabago ng isip, di ba? Namula ang mukha ni Qian Wanjin, at pinawisan ng malamig. Hindi siya makapagsalita sa loob ng mahabang panahon. Humalakhak ako. At umalis kasama sina Tita at Xiaohi. Iniwan ang lahat ng mga nagkakalat na kultibador na may paggalang. Pagbalik sa tirahan, Kuya Chen, saan tayo kukuha ng natitirang 900,000? Si Qian Wanjin ay tiyak na magtatakda ng isang malaking bitag. Para sa iyo. Mahinahon akong nagsalin ng saa para sa sarili ko. Huwag kang magpanik. Kumuha ako ng papel, at mabilis na isinulat ang mahigit 10 pangalan. Tuyong baging, dahong abo, ugat ng lupa, bulok na buto, bulaklak. Lahat yan ay mga basurang halamang gamot. Nakalat na sa palengke ngayon at walang gustong kumuha kahit libre pa. Ibinagsak ko ang listahan sa dibdib ng Tor. Dalhin mo itong 100,000 spirit stones, bago magbukang liwayway. Bilhin mo ang lahat ng karaniwan, bulok na halamang gamot. Sa buong syudad, huwag kang magtira kahit isang damo. Kuya, bakit mo bibilhin ang mga basurang iyan sa halagang 100,000? Huwag ka nang magtanong, gawin mo agad. Nang gabing iyon, ang mga nagtitinda sa King Yun Market ay inakalang may dumating na tagapagbigay ng kayamanan. Ang mga bulok na at kinakalawang na halamang gamot na nakaimbak ay binili ng isang tao gamit ang totoong pera. Ang mga nagtitinda ay halos ibigay na lang sa takot na magbago ang isip ng Tor. 100,000 spiritual na bato. Direktang ipinagpalit sa tambak na basura. Kinabukasan ng umaga, sumisikat pa lang ang araw. Boom! Isang malakas na tunog ng kampana ng kamelyo ang umalingaw-ngaw. Isang pangkat ng mga kamelyong may mabigat na baluti ay pumasok sa King Yun Plaza. Ito ang karavan ng mga mangangalakal mula sa kanlurang rehiyon. Sapagkat sa kanlurang rehiyon ay salat sa mga mapagkukunan. Ngunit mayaman sa matataas na uri ng mineral. At ang mga basurang binili ko ay sadyang kailangan ng kanlurang rehiyon. Mga dekalidad na pangunahing sangkap. Walang limitasyong pagbili sa mataas na presyo. Mga halamang gamot tulad ng tuyong baging at ugat ng lupa. Bibilhin ko sa 10 beses ang presyo ng King Yun City. Babayaran ko ng cash. Agad na kumalat ang balita sa buong lugar. 1-0 piraso, 1-0 piraso.
Ibinebenta ko ang 1,000 gin bilang basura kagabi. Sobrang pinagsisisihan ko. Ang 100,000 spirit stones ko. Sa hindi ka pani-paniwalang tingin ng lahat, diretsong naging 10 beses ang laki. Naging eksaktong 1,000,000 low-grade spirit stones. Hawak ang supot na kawayan na puno ng spirit stones. Sinipa ko ang pinto ng Kingyun Trading House. Sa loob ng bulwagan, si Qian Wanjin ay umiinom ng pinakamahusay na spirit tea. Pagkakita sa akin, napangisi siya ng malakas. Hindi ba't si Boss Chen ito ang taga-kolekta ng basura? Bakit hindi ka pa nakakakolekta ng sapat na pera para humingi ng tawad sa akin? At magmakaawa. Mabilis kong binaligtad ang aking pulso. 1,000,000 mababang uri ng spiritual na bato ang bumuhos. Diretso sa marangyang lobby. Bumuo ito ng isang pyramid. Halos matanggal ng malakas na spiritual energy ang bubong. Basag, nabagsak at nabasag ang tasa sa kamay ni Qian Wanjin. Natapunan siya ng mainit na tsaa. Pero hindi niya naramdaman. Imposible, ang binili mo ay puro basura. Paano ka kumita ng 1,000,000 yuan sa isang gabi? Ibinagsak ko ang kasunduan sa paglilipat sa mesa. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng mga lamat sa solidong kahoy na mesa. Tigilan mo na ang pagdadaldal at pumirma ka na. Sa ilalim ng napakalaking kapangyarihan ng pera, kahit na si Qian Wanjin ay nagingit-ngit ang ngipin, ay nanginginig pa rin ang kamay habang nilalagdaan ang Efe. Itinuro ko ang pinto at sumigaw. Tapos na ang pagpirma. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka agad sa trading building. Masama ang tingin sa akin ni Qian Wanjin. Tumakas siya na parang asong ligaw. Alam na alam niya na hindi pa dumarating ang elder ng Kingyun Sect, kaya hindi niya ako kayang banggain ngayon. Pagkalipas ng 1 oras, sa likod ng Kingyun County Yamen, lumuhod si Qian Wanjin. Ginoong Liu, tulungan niyo akong patayin si Chen Fan. Ang taong iyon na hindi alam ang kanyang lugar. Hanggat tinutulungan mo akong mabawi ang trading building, bibigyan kita ng karagdagang 30,000. Kinagabihan, opisyal kong kinuha ang Kingyun Trading Building. Sinipa ko ang eksklusibong silid ng may-ari sa itaas. Sa isang sulyap ng aking banal na kamalayan, diretso akong lumapit sa estante ng libro. Sinuntok ko ang pader at sinira ang pagbabalakayo nito. May tunog na click, at lumabas ang isang malaking lihim na kompartimento. Hindi ito naglalaman ng mga espiritual na bato, kundi tumpok-tumpok ng makakapal na itim na aklat ng account. Mabilis na lumapit si Xiaohi. Kuya Chen. Ito ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ng buwis ni Qian Wanjin sa mga nakaraang taon. Bawat taon, ninanakaw niya ang hindi bababa sa 100,000 espiritual na bato. Nakikipagsabuatan din siya sa mga opisyal ng buwis sa county. Gumagawa siya ng mga peking account para lokohin ang mga ordinaryong cultivator. Umisi ako. Kinuha ko ang libro ng account. Naglakad ako patungo sa pangunahing gate ng trading building. Ang plaza sa harap ng gate ay puno na ng libu-libong mga nag-iisang cultivator. Lahat ay naghihintay kung ano ang gagawin ko bilang bagong may-ari. Mga kapatid na nag-iisang cultivator. Simula ngayon, ang Kingyun Trading Building ay pag-aari ko ni Chen Fan. Inaanunsyo ko ang una. Ang bayad sa transaksyon, mula sa 70%, ay bababa sa 0%. 0% na buwis. Diyos ko, hindi na tayo pipigain. Malaki ang utang na loob natin kay Boss Chen. Mula ngayon, ang Kingyun Trading House lang ang kikilalanin natin. Pangalawa, si Qian Wanjin ay umiiwas sa buwis sa loob ng maraming taon. At sinasamantala kayo. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Simula ngayon, hindi na siya makakatapak sa Kingyun Market. Sa sandaling iyon, may malakas na tunog. Mula sa malayong kalye, ay biglang narinig ang nakabibinging tunog ng mga yabag ng kabayo. Si Magistrate Liu, na nakasakay sa isang matangkad na kabayo, ay may kasamang 300 na sundalong armado, at puno ng matinding galit, ay direktang bumangga sa karamihan at sumugod. 300 opisyal na may hawak na sibat. Agad, kinugkob ang gusali ng kalakalan. Chen Fan, ikaw ay pinaghihinalaang nagtatago ng buwis. Nakikipagsabuatan sa mga bandido. Nakikipagsabuatan sa mga bandido. Nakikipagsabuatan sa mga bandido. Sumuko ka na agad. Dakpin ninyo itong rebelde. Agad isara ang gusali ng kalakalan. Tigilan ninyo iyan. Ang aking galit na sigaw, na may kasamang malakas na espiritual na enerhiya mula sa foundation establishment stage, ay nagdulot ng matinding sakit sa tainga ng mahigit 10 sundalo sa unahan, at sila ay kusang umatras ng 2 hakbang. Ang mukha ni Magistrate Liu ay namutla. Hoy! Chen Fan! Naglakas loob kang labagin ang batas. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Lalaban sa batas. Ginoong Liu, sinasabi mong umiwas ako sa buwis. Kung gayon, gusto ko ring magtanong. Taon-taon ay nagtatakas ng 100,000 spirit stone si Qian Wanjin sa buwis. Bilang ama ng bayan ng Kingyun. Bakit ka nagbubulag-bulagan? Kalokohan. Si Ginoong Qian ay isang dakilang pilantropo sa bayang ito. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Nagbibintang ng walang basehan. Taong 3,678 ng dakilang dakian. Binigyan ka ni Qian Wanjin ng 3,000 spirit stones. Pinatawad mo siya sa lahat ng buwis niya noong taong iyon.
Noong 3,699, binigyan kanya ng 5,000 spirit stones. Nakipagsabuatan ka sa mga opisyal para manipulahin ang presyo sa palengke. Na ikinamatay ng 13 mahihirap na cultivator. Noong nakaraang buwan lang. Nagustuhan niya ang minanang low-grade spirit artifact ni Matandang Zhang. At pinakulong mo si Matandang Zhang sa death row gamit ang gawa-gawang kaso. Kinuha ang espiritual na sandata. Sa ilalim ng uniforme mo. Nakatago ang dugo at laman naming mga naglilinang. Kaya pala magkakampi sila. Mga opisyal, mga vampira. Si Matandang Zhang ay pinatay niya. Patayin ang opisyal na ito. Lahat kayo ay mga rebelde. Si Min, may tao. Patayin ninyo si Chen Feng dito mismo. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Kapitan Wang. Ikaw ang sumalakay. Patayin mo siya. Bibigyan kita ng 20,000 spirit stones. Isang hamak na langgam sa foundation establishment stage. Naglakas loob ka pang kumontra sa pamahalaan. Sa harap ng nakamamatay na atake ng isang golden core, nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi man lang ako gumalaw. Natulala ka na ba sa takot? Mamatay ka na. Ang sanling Huaxianju sa loob ko ay biglang sumabog. Ang espiritual na enerhiya na lumulutang sa paligid, agad na nagtipon sa dulo ng aking daliri, upang maging isang hindi masisirang gintong sinad. Impossible ito. Ito ba ang golden core? Napakalambot. Crack. Ang mahabang espada na gawa sa bakal ay nagkapira-piraso. Samantala ang pagkagulat niya, bumitaw ako ng isang suntok. Natumama ng malakas sa kanyang dibdib. Ang buo niyang katawan ay parang saranggolang naputulan ng tali. Natumalsik palayo. Naging tahimik ang buong paligid. Nanganga ang libo-libong mga cultivator. Nakalimutan na niyang huminga. Agad niyang pinatay ang golden core. Takot na takot si Magistrate Liu. Nahulog siya mula sa kabayo. Gumapang siya palabas. Naalala. Gusto mong umalis? Hinawakan niya ang kanyang leg. Binuhat siya na parang sisiw. At itinaas sa air. Chen Fan. Naglakas loob kang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Papatayin ang buong angkan mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pupuksain ko lang ang iyong kapangyarihan na ginagamit mo sa paggawa ng masama. Hayaan mong maranasan mo rin ang buhay ng isang mortal. Transaksyon. Habang nagdiriwang ang lahat, biglang bumalot ang madilim na ulap sa kalangitan. Malakas na hangin ang humihip. Isang napakalaking presyon ang bumaba mula sa langit. Isang hamak na nilalang. Paano mo nagawang lumpuhin ang disipulo ng King Yunsek? Aagawin ko ang iyong kaluluwa at sisirain ang iyong katawan. Malakas na hangin ang umiihip. Nagpapalipad ng buhangin at bato. Sa kalangitan, isang matandang lalaki na nakasuot ng kasuotan ng elder ng King Yunsek. Ang lumitaw sakay ng espada. Tinitingnan niya ang lahat mula sa itaas. Ang kapangyarihang nagmumula sa kanya ay nasa rurok ng Golden Core Stage. Ang kapangyarihang ito ay parang totoo. Hindi ito kinaya ng mga naglalakbay na kultibador. Marami sa kanila ang napaluhod. Kahit si Aaron Tower na mailikas na lakas, ay napakagat ng ngipin. Napilitang lumuhod sa isang tuhod. Ang batong tuntungan sa ilalim ng aking tuhod ay unti-unting nagkalamat. Nanatili akong nakatayo ng may pagmamalaki. Hinarangan ko si Xiaohe at pinoprotektahan siya. Sinalo ko para sa kanya ang lahat ng pressure. Ikaw ba ang sumira sa cultivation ng disipulo kong si Zhao Tianhu? Pilit niyang kinukuha ang ari-arian ng mga cultivator, at walang pakundangang pumapatay ng tao. Ang pagpapahina ko sa kanya ay pagpapatupad ng hustisya. Walang galang. Ang mga disipulo ng King Yunsek, ang pagpatay sa ilang hamak na magsasaka ay isang karangalan para sa kanila. Sino ka ba? Para galawin ang mga tao ng aking sekta. Ngayon, hindi lang kita papatayin. Papatayin ko rin ang kalahati ng mga naglilibot na kultibador. Sa pamilihan na ito para samahan ang aking disipulo sa libingan. Hahaha, ang mga naglilibot na kultibador na nakaluhod ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ito ang sekta. Hahaha. Ang galing ng sektang ito. Kayo ay nakipagsabuatan sa imperial na pamilya ng dagan upang maubos ang espiritual na enerhiya ng mundo at kontrolin ang mga mapagkukunan ng paglilinang. Ginagawa ninyong alipin ang mga tao na parang baboy at aso. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo upang sirain ang patakarang ito. Hambog na langgam. Mamatay ka. Galit na galit si Elder Xuanfeng. Mabilis niyang pinagsama ang kanyang mga kamay. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay naggangalit. Isang malaking talim na maihabang 10 metro ay nabuo sa kalagitnaan ng hangin, na may kakilakilabot na lakas na pumupunit sa kalawakan. Bumagsak ito. Ang hiwang ito, kayang hatiin kahit maliit na burol. Ang malakas na hangin ay humahapdi sa aking pisngi. Lahat ay desperadong pumikit. Ngunit hindi ako umiiwas. Mabilis akong pumikit. Ang sanling Huaxianju ay ginamit sa sukdulan. Ang nakakatakot na talim na maihabang 10 talampakan. Ang Azure Cloud ay bumagsak. Dala ang mapanirang puwersa na bumibiyak sa kalawakan. Ang Azure Cloud ay nakipagpalitan sa Azure. Mamatay ka. Hahaha. Bigla akong nagising. Ang Scattered Spirit Immortal Art ay mabilis na umikot. Ang nakakalat na espiritual na enerhiya sa loob ng 100 milya
Agad na naubos. Ang galit ay nagtipon sa aking kanang kamao. Basagin. Boom! Ang tila walang talo na atake ng Golden Core Stage ay nadurog na parang babasaging salamin. Nagiging malakas na hangin. Ano? Sinabi ko na. Ang alamat ng sekta ay masisira ngayon. Tinapakan ko ang asul na bato, at naging gininto ang kidlat na umakyat sa kalangitan. Nang siya'y atras pa lamang, ang aking kamay na parang bakal ay mahigpit nang nakakapit sa kanyang lalamunan. Ang aking kamay na parang bakal ay mahigpit nang nakakapit sa kanyang lalamunan. Isang marahas, matalim, at walang awang paghampas ang tumama sa kanyang kisi. May malakas na tunog. Ang ginintuang elixir na ipinagmamalaki niya ay dinurog ko. Ang bangkay ni Xuan Feng ay parang sirang sako. Bumagsak sa plaza. Nagdulot ng alikabok. Katahimikan sa lahat, hindi maaaring lapastanganin ang sekta. Mula ngayon, ang patakarang ito ay pinawalang bisa ko, si Chen Feng. Chen Fan. Pagkalipas ng 3 araw, isang lihim na utos na may selyo ng pamilya ng hari, ay mabilis na ipinadala sa kampo ng dakilang general, na si General Li. Agad kong kinuha ang imbakan ni Xuan Feng, at sa pilitang binura ang kanyang kamalayan. Splash! Daan-daang libong pinakamataas na kalidad na spirit stones at daan-daang high-level cultivation techniques. Ang ibinuhos ko sa plaza. Ang kislap ng mga hiyas ay nakakasilaw sa lahat. Direktang bumuo ng isang maliit na bundok. Iron Tower. Xiaohe. Narito. Sa mundong ito, hindi tayo binibigyan ng pagkakataong mabuhay ng pamahalaan. At itinuturing tayong parang hayop ng mga sekta. Dahil dito, tayong mga rogue cultivator ay gagawa ng sarili nating landas. Ngayong araw, ako si Chen Fan sa pamamagitan ng Trading Tower, ay formal na itinatatag ang alyansa ng mga rogue cultivator. Lahat ng sasali ay libre sa buwis sa transaksyon. Lahat ng pamamaraan ay ibabahagi. Mabuhay ang pinuno ng alyansa na si Chen. Susundan namin ang pinuno ng alyansa hanggang kamatayan. Sa loob ng isang araw, lahat ng 100,000 nag-iisang cultivator sa lungsod ay sumama. Si Taita ang namamahala sa enforcement hall. Si Xiaohe ang nag-ayos ng mga mapagkukunan. Gamit ang Sanling Huaxianju, binago ko ang pangunahing pamamaraan. Maraming mga rogue cultivator na naipit sa bottleneck ang nakapag-breakthrough sa isang gabi. Ang Qingyun City ay naging matibay na teritoryo namin. Wala nang sekta ang nangahas na manggulo. Gayunpaman, ang katahimikan bago ang bagyo ay palaging panandalian lamang. Pagkalipas ng kalahating buwan, yumanig ng malakas ang lupa. Ang nakakapangilabot na tunog ng tambol ng digmaan ay papalapit na. Pumasok si Xiaohe sa bulwagan ng maputla ang mukha. Pinuno, ang dakilang general ng imperyong dakian na si Li Zhen, ay may dalang 100,000 sundalong Xuanjia. Kinugkob tayo. Dala ang tor, umakyat sa pader ng lungsod. Tumingin sa paligid. Ang labas ng lungsod ay napakaraming tao. Ang 100,000 pinakamahusay na Xuanjia army ng dakian. Kinugkob ang Qingyun City na parang bakal na bariles. Kahit langaw ay hindi makakalabas. Ang Grand Marshal ng mga hukbo, si Li Zhen, gamit ang nakakatakot na lakas ng Nasenso stage, nilinis niya ang buong lugar. Makinig kayo, mga rebelde sa syudad. Ang taksil na si Chen Feng ay pumatay ng opisyal at nagrebelde. Hindi siya mapapatawad. Mayroon kang isang insenso para lumabas at mamatay. Lahat ng rogue cultivator sa syudad ay dapat sirain ang kanilang cultivation at maging alipin, dahil kapag bumagsak ang lungsod, walang ititira kahit isa. Walang ititira. Ang laki naman ng hangin mo. Mapang-uyam akong tumawa at lumingon sa likod. Bagamat bakas ang takot sa mga mukha ng mga cultivator sa pader ng lungsod, wala ni isa sa kanila ang umatras. Lalaban hanggang kamatayan, kaysa bumalik at magpaalipin lang. Tieta, bantayan mong mabuti ang tarangkahan. Huwag mong hayaang may makalabas. Wala man lang akong dalang armas. Tumalon ako mula sa napakataas na pader ng lungsod. Bumagsak ng malakas sa harap ng hukbo. Mag-isang humarap sa 100,000 kawal. Li Zhen. Ang imperial na pamilya ng Dakian ay nagpapalakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng lakas ng mga cultivator. Akala niyo ba ay alagang insekto niyo ang buong mundo? Bata ka pang mangmang. Mamatay ka. Iwinasiwas niya ang kanyang mahabang halberd gamit ang 2 kamay. Nagiging 100 talampakang nakakatakot na itim na dragon, na may kapangyarihang sumira sa espasyo. Direktang bumagsak sa aking ulo. Ang 100 talampakang itim na dragon ay umungal pababa. Ang 100,000 Xuanjia na hukbo ay sabay-sabay na umungal. Ang ingay ay yumanig sa langit at lupa. Sa loob ng kalahating buwan, matagal ko nang nalampasan ang rurok ng Jindan. Sa ganyang klase ng kakayahan, karapat-dapat ba siyang maging general? Ang Spirit Dispersion Immortal Art ay agad na nagpaandar sa loob ng 10 milya. Ang espiritual na enerhiya ay sa pilitang inalis. Isang suntok ang ibinato ng walang pag-aalinlangan. Ang ginintuang suntok ay naging isang haligi ng liwanag na kasing laki ng bundok. Direktang bumangga sa nagngangalit na itim na dragon. Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa harap ng pormasyon. Ang malakas na shockwave ay direktang tumumba sa libu-libong Xuanjia army. Ang tila hindi masisirang itim na dragon, sa ilalim ng aking suntok, ay umungol sa sakit, biglang naglaho. Hindi maaari.
Nabitiwan ni Lizen ang kanyang mahabang sibat. Mabilis ang aking kilos. Agad akong lumusot sa usok at alikabo. At lumitaw sa itaas niya. Humayo ka at lumuhod para humingi ng tawad sa mga namatay na cultivator. Mabilis kong itinaas ang aking binti at sinipa siya. Ang sipa ay tumama sa kanyang dibdib. Si Lizen ay bumagsak sa lupa na parang bulalakaw. Gumawa ng hukay na may 10 talampakan ang lalim. Ang 100,000 sundalo ay takot na takot. Tumakas sila sa takot. Bumalik kayo at sabihin sa Emperador Qian. Naihanda niya ang kanyang liig. Kumalat ang balita tungkol sa pagkatalo ng general. Nayanig ang buong kaharian ng Dakian. Sa loob ng bulwagan, nagingit-ngit ang emperador. Pabagsak siyang tumayo. Ngunit ang guro ng bansa na kanina pa nakapikit ay ngumisi ng may kasamaan. Mahal na hari, kumalma po kayo. May naisip akong plano na hindi mangangailangan ng kahit isang sundalo. Ay sapat na para tuluyang gumuho ang alyansa at magpatayan sila sa isa't isa. Matapos talunin ang hukbo, sumikat ng husto ang alyansa. Dagsa ang mga cultivator mula sa libo-libong milya ang layo. Ngunit ang bagyo ay madalas nagtatago sa likod ng katahimikan. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang patalim na walang dugo ang pumatay sa kanila. Pawis na pawis si Xiaohe, na pumasok sa bulwagan. Pinuno, may malaking problema. Nagwawala na ang mga presyo sa buong lungsod. Ang bigupil, tumaas ng 30 beses sa loob lang ng isang araw. Ang pinakapangunahing pampalakas ng enerhiya, ubos na agad. Nasaan ang ating mga stock? Ang korte. Nakipagsabwatan ang National Preceptor sa 8 malalaking samahan ng mga ngalakal sa buong mundo upang tuluyang harangan ang ating mga ruta ng kalakalan. Kahit isang pirasong halamang gamot ay hindi na makapasok. Nagpadala rin sila ng mga tao para bilhin sa mataas na halaga ang lahat ng supply sa lungsod. Ngayon, ang mga cultivator sa labas ay hindi na kayang bumili ng makakain. Nanlamig ang aking mga mata. Hindi nagpadala ng tropa para sumalakay, kundi naglaro ng economic blockade. Gusto nilang gamitin ang taktikang ito para tuluyan kaming ikulong hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, isang projection ng salamin ng tubig ang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Ang mukha ng pambansang guro na parang matandang agila ay puno ng panunukso. Hindi. Chen Feng, ikaw na bata. Ang mundo ng paglilinang ay hindi lang puro labanan. Kahit na ang iyong lakas ay labis, kung hindi mo ibibigay ang Qingyun City sa loob ng 3 araw. Gusto kong ang iyong Free Cultivator Alliance, para sa kalahating piraso ng amag na Spiritual Stone, ay magpatayan. Kung walang supply, magkakawatak-watak ang alyansa. Gusto akong gipitin ng matandang iyan sa ekonomiya. Dinurog ko agad ang kristal sa isang hampas. Tumalikod ako at isinama si Xiaohe patungo sa gusali ng kalakalan. Sa pinakamalalim na sikretong basement nito, ipinatong ko ang aking daliri sa gasgas at sinaunang pintong bato. Bumukas ang pintuan at bumuhos ang nakakasilaw na liwanag. Isang sulyap lang ni Xiaohe ay sapat na para mapaupo siya sa takot. Sa loob ng pintuan, hindi lang ordinaryong mababang uri ng spirit stones, kundi isang bundok na gawa sa pinakamataas na uri ng spirit essence na nakasalansan at mayroon ding hindi mabilang na libong taong halamang gamot at pinakamahusay na pildoras na nakatambak lang sa sulok na parang basura. Paano? Paano nangyari yan? Ito ay maliit na bahagi lamang ng mana ng sinaunang kultibador. Hindi ba nila gustong itaas ang presyo? Xiaohe, kunin mo ang mga top-grade spirit essence na ito at pumunta ka sa black market. Maglabas ka ng pinakamataas na antas ng bounty. Paano ito gagawin? Bumili ka ng mga paninda mula sa 8 malalaking Chamber of Commerce na walang limitasyon sa presyong 50 beses na mas mataas sa market price. Gagamitin ko ang pera. Pilit na winasak ang kanilang blockade. Nang gabing iyon, nagkagulo ng husto ang underground black market. Ang mga negosyante ay gahaman sa tubo dahil sa nakakagulat na 50 beses na kita. Ang tinatawag na blockade order ng korte ay naging walang silbing papel na lang. Ang mga tagapamahala sa ilalim ng 8 malalaking samahan ng negosyante, kolektibong kabaliwan, lihim na nagpasok ng daan-daang truck ng mga supply sa lungsod ng Qingyun sa gitna ng gabi, at mabilis na ipinagpalit ang mga ito sa mga top-grade spirit crystal. Wala pang 2 araw, ay punong-puno na ang mga bodega ng lungsod ng Qingyun. Hindi lang hindi naubusan ng bigupil. Bumaba pa ang presyo nito ng kalahati kumpara sa dati. Bigudan, bigudan, bigudan. Nagbubuni ang mga rogue cultivator. Lalong nagkakaisa ang alyansa. Samantala sa Kyoto, habang nakatingin sa bodega ng Chamber of Commerce na inubos ng kanyang mga tauhan, nanginginig siya sa galit. Napamura na lang siya ng malutong. Habang nakatingin ako sa bodega na puno ng mga gamit, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kakaumpisa pa lang ang ganti. Ipapadama ko sa imperial na pamilya ng Dakin kung ano ang tunay na pagbagsak ng ekonomiya. Xiaohe, espak mo lahat ng mga nakumpiska nating mahiwagang kagamitan. At mga tableta. Pinuno, ibebenta ba natin ito sa pamamagitan ng black market? As dump nating lahat sa mga pangunahing lungsod ng dakilang dinastyang Qin. 10% lang ito ng presyo sa merkado. Ang tawag dito ay dumping attack. Gagamitin ko ang pinakamabangis na paraan para tuluyang wasakin ang sistemang pang-ekonomiya ng Dakian. Nawawala na sa sarili ang mga cultivator sa loob ng Dakian. Dati ay napakataas ng tingin sa mga gamot at mahiwagang gamit na hindi kayang bilhin. Ngayon ay ibinebenta na sa napakamurang halaga. Marami ang nagmamadaling ibenta ang mga ito.
Ang mga spirit bill na inilabas ng pamahalaan ng Dakian ay ipinapalit sa pagkaing inilalabas natin. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang sistema ng presyo ng Imperyong Dakin ganap na pagbagsak. Sunod-sunod na nalugi ang mga lokal na tindahan. Walang pumapasok sa Dan Pharmacy. Bumaba ang halaga ng mga banknote. Naging walang kwentang papel na masyadong matigas para ipunas. Ang implasyon ay umabot sa nakakagulat na antas. Ang dinastyang Qin ay hindi gumamit ng kahit isang sundalo. Nasa bingit na ng pagkaparalisa ang ekonomiya. Sa loob ng palasyo, habang nakatingin ang emperador, sa nagtatambak na mga urgent na ulat. Sa sobrang galit ay itinumba niya ang purong gintong trono. Mga walang silbi, lahat kayo ay walang silbi. Ito ba ang tinatawag mong perpektong plano? Mahal na hari sa panahon ng krisis. Kapag gumamit ng matinding paraan, dahil hindi siya kayang pigilan ng ekonomiya. Kung gayon, ilabas ang Royal Trump card na si Futu. Ngayong gabi, gusto kong mamatay ang mga tao ni Chen Fan sa pader ng Qingyun City. Madilim at mahangin ang gabi. Nalugmok sa pagtulog ang Qingyun City. Nakaupo ako sa bulwagan. Pinapatakbo ang Sanling Huaxianju. Bigla, siyam na mahiwaga at bahagyang nararamdamang presensya, na parang mga malamig at makamandag na ahas, ang tumutok sa aking kinaroroonan. Ang pinaka-nakakatakot na Royal Assassination Organization ng Dakian. Ang XU-Futu. Silang lahat ay mga eksperto sa PQ-aning stage, na nag-aaral ng masasamang teknik sa pagtatago. Ang mga matatandang halimaw, na namatay sa kanilang mga kamay, siyam na pulang sinag ng espada, nang walang babala, ay sumabog mula sa anino ng bulwagan. Direktang tinamaan ang aking lalamunan at puso, at ang siyam na nakamamatay na ako points tulad ng dantian. Ang bilis nito, kahit ang hangin ay walang oras para gumawa ng sonic boom. Sa wakas, may dumating na maganda. Hindi ko man lang idinilat ang aking mga mata. Ngumisi ako. Ang Sanling Huaxianju, agad na bumuo sa ibabaw ng aking katawan, nang isang nakikitang gininto ang aura. Siyam na talim ng dugo na kayang putulin ang bakal na parang mantikilya. Hiniwa ang ki. Nagliparan ang mga spark. Walang kahit isang puting marka ang naiwan. Nanliit ang mga mata ng siyam na mamamatay tao. Takot na takot. Nandito na kayo, bakit nagmamadali? Bigla akong nagmulat ng mata, at pinagsama ang aking mga palad. Ang nagangalit na espiritual na enerhiya ay naging isang malaking gilingan. Agad na binalot ang siyam na tao sa tatlong grupo. Kasabay na nakakapanindig balahibong sigaw. Ang siyam na mamamatay tao sa huling yugto ng Golden Core. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong pasabugin ang kanilang nascent soul. Pilit silang dinurog hanggang sa maging fog. Nilamon ko kaagad ang malaking espiritual na enerhiya na kumalat sa hangin. Isang nakakabinging ugong ang umalinggaw sa loob ng aking katawan. Nakamit ko ang Yuanying. Tumayo ako at tumingin sa direksyon ng Kyoto. Tapos na ang pagtatanggol. Pinatunog ni Teita ang tambol ng pagtitipon ng mga general. Ang target ay ang Kyoto ng Dakian. Ang malalim at nakamamatay na tunog ng malaking tambol. Umalinggaw sa Qingyun City, at pinaghiwa-hiwalay ang mga ulap sa kalangitan. Sa plaza, ang 100,000 hukbo ng mga mandirigma ay nagpakita ng matinding galit. Ako ay nakalutang sa ere, nakatingin sa buong hukbo. Mga kapatid, ang imperial na pamilya ng Dakian. Sinipsip ang aming dugo. Pinutol ang aming suplay ng pagkain. At nagpadala pa ng mga tao para patayin at tambangan kami. Paano natin babayaran ang utang na ito? Ang sigaw ng 100,000 katao ay nagpataob sa mga ulap. Sige, ngayon pupunta tayo sa Kyoto. Inalisan ng trono ang emperador ng Qian. Ang dinastyang Dakian ay bumagsak dahil sa ekonomiya. Ang mga sundalo sa mga lungsod ay hindi na makakain. Wala silang intensyon na lumaban. Maraming mababang ranggo na sundalo ang lumipat ng panig at sumali sa aming panig. Ang hukbo ng alyansa ng mga independent cultivator ay parang bolang yelo na lumalaki. Sa loob lang ng kalahating buwan, umabot na sa 300,000 ang bilang nito. Tuloy-tuloy ang aming pagsalakay at nasakop ang 12 lungsod hanggang sa marating ang huling kuta ng Imperyong Dakian. Sa paanan ng kabisera, ang pader ng kabisera ay may taas na 100 talampakan. Ang liwanag ng pananggalang na pormasyon ay umiikot. Sa tor ng lungsod, ang emperador at ang pambansang guro ay nakatingin sa amin na may galit na mukha. Tumalon ako sa harap ng pormasyon. Nang ako'y magsisimula pa lamang, biglang humalakhak ang pambansang guro. Mabuti, narito na ang 300,000 na nagtatago. Ngayon, lahat kayo ay magsisilbing pampataba para sa pag-akyat ng mahal na hari sa pagiging immortal. Simulan ang ritual, kasabay ng isang nakakabaliw na sigaw ng punong ministro. Ang buong lupain ng kabisera ay umanig ng napakalakas. Isang haligi ng pulang liwanag na abot hanggang langit, ang sumabog mula sa kaibuturan ng palasyo. Nagiging isang malaking pulang ilaw na bumabalot sa aming 300,000 na hukbo, pati na rin ang buong Kyoto. Natuklasan ng mga nagkakalat na kultibador na ang kanilang espiritual na enerhiya at pinagmula ng buhay ay hindi makontrol. Na hinihigop ng kakaibang pormasyon na ito. Anong uri ng masamang pormasyon ito? Nababawasan ang aking cultivation. Nagulantang si Tieta. Pilit niyang ginamit ang kanyang espiritual na lakas para lumaban. Nakatayo ang punong ministro sa tuktok ng pader. Ito ang sinaunang spirit-slaying sacrificial array. Chen Feng, akala mo ba ay takot talaga kami sa iyo?
Hinayaan namin kayong makalapit, para lang sa inyong mga rogue cultivator. Pinagsama-sama, at inialay sa kanyang kamahalan. Sa sandaling ito, si Emperor Qian ay nababalutan ng makapal na liwanag. Isang grupo ng mga langgam na magiging bahagi ng aking paglilinang ay ang inyong swerte sa maraming buhay. Tumawa ng malakas ang emperador, parang isang uhaw sa dugong demonyo, habang pinapanood ang aking kapatid na cultivator, na dumanas ng matinding sakit at unti-unting binabawian ng buhay. Umapaw ang matinding galit sa aking mga mata. Ako ang dapat sumipsip ng espiritual na enerhiya. Ako ang dapat sumipsip ng espiritual na enerhiya. Ako ang dapat sumipsip ng espiritual na enerhiya. Ipasipsip niyo sa akin lahat. Ang dumadaloy na pulang dugo ay biglang tumigil. Ang ngiti sa mukha ni Emperor Qian ay biglang nanigas. Sipsipin mo ako. Sumigaw ako sa langit. Ang spirit scattering immortal art sa loob ko ay umikot ng pabaliktad ng walang pag-aalinlangan. Ang aking dantian ay tila naging ang black hole na lumalamon sa lahat. Sa kalagitnaan ng hangin, ang nakakasilaw na pulang ilaw ay biglang nagkaroon ng matinding pagbaluktot. Ang walang tigil na daloy ng dugo at espiritual na enerhiya patungo sa dating emperador ay sa pilitang binago ang direksyon na parang ilog, napakalakas na dumadaloy papasok sa katawan ko. Ano ang nangyayari? Ang aking cultivation. Nawawala ang aking kapangyarihan. Ang dating humahalakhak na dating emperador, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng matinding takot. Hindi maaari, ito ay isang sinaunang killing formation. Ikaw na isang nag-iisang kultibador. Paano mo magagawang baliktarin at lamunin ang pormasyon? Ang guro ng estado sa pader ng lungsod ay halos lumuwa ang mga mata. Pilit siyang naglalagay ng mga formula sa array disk, ngunit parang walang epekto. Ang sinaunang pormasyon ng pagpatay ng iyong bansa, sa harap ng aking pamamaraan ng paglilinang. Isang biro lang. Napangisi ako ng mapait, nagliwanag ang buong katawan ko ng ginto. Sumabog ang marahas na kapangyarihan ng Yuaning stage. Buom ang pulang liwanag. Hindi na nakayanan ang nakakatakot kong hatak. Nagkawatak-watak ito na parang nabasag na salamin. Biglang gumaan ang pasanin ang 300,000 kapatid na cultivator. Nakatulala sa sahig. Hinihingal. Nasira ang pormasyon, ang pinuno ay walang kapantay. Ang pormasyon ay bumalik. Ang pambansang guro ay sumuka ng isang malaking dami ng itim na dugo. Ang array disk sa kanyang kamay. Sumabog sa piraso. Chen Fan, lalabanan kita hanggang kamatayan. Mamatay tayong magkasama. Hindi ka karapat-dapat. Habang pinapanood ko ang punong guro, na naging itim na unos at sumugod ng walang pag-aalinlangan. Walang kahit katiting na emosyon sa aking mga mata. Ano naman kung sinunog mo ang iyong Yuanying? Sa harap ng Sanling Huaxianju, lahat ng espiritual na lakas ay magagamit ko. Hindi man lang ako umiwas. Hinayaan ko ang mapanirang itim na hangin. Nalamunin ako. Napasinghap si Xiaohi sa ibaba. Pinuno. Ha. Mamatay tayong lahat. Mamatay, ang ganda ng pangarap mo. Mabuti pang intindihin mo muna ang sarili mo. Tumunog ang aking malamig na boses. Mabilis na humablot ang aking kanang kamay. At nang walang palya, sinalag ko ang lalamunan ni Feng Baozhong. Ang naglalagablab na gintong espiritual na lakas ay naging hindi mabilang na talim, at sa isang iglap ay pinutol ang nasa loob ng kanyang katawan. Ang mga meridian na sumasabog. Biglang naglaho ang itim na hangin. Ibinunyag ang mukha ng matandang guro na puno ng matinding takot. Ikaw, paano mo nagawang pigilan kahit ang pagpapasabog sa sarili? Sa susunod mong buhay, huwag kang manggugulo ng mga rogue cultivator. Gagamitin ko ang aking cultivation technique. Sipsipin ang natitirang lakas ng kanyang Yuanying nang walang matira. Ang makapangyarihang punong guru, itinapon ko lang mula sa pader ng lungsod. Tumingala ako sa tore ng lungsod. Sa trono na gawa sa purong ginto, wala na roon ang anino ng emperador ng Qian. Gusto mong tumakas? Umisi ako. Agad kong nakita ang isang kaluluwa na tumatakas papunta sa palasyo. Agad akong naging gintong liwanag at dumiretso sa pinakamisteryosong lugar. Sa Great Qian Dynasty, ang Royal Ancestral Tomb. Pigilan siya. Sa loob ng palasyo, ang dating emperador ay sabog ang buhok. Punit-punit ang kanyang kasuotang pang-emperador. Tila isang asong ligaw na nagmamadaling tumakbo patungo sa libingan ng mga ninuno. Sa likuran ko, ang 10,000 gwardiya ng palasyo ay sumugod sa akin na parang malaking alon. Mamamatay ang sinumang humarang sa akin. Hindi ako huminto kahit sandali. Hindi ako huminto kahit sandali. Sa bawat daan ko, ang gintong kamao ay parang bulldozer na nag-iwan ng isang madugong landas. Walang sinuman ang makakaharang sa suntok ko. Sinipa ko ang mabigat na tansong pintuan ng Ancestral Tomb. Sa gitna ng malawak na underground palace, ay may nakapulupot na isang higanting dragon na inukit mula sa pinakamataas na kalidad ng espiritual na ugat. Chen Fan, pinipilit mo ako. Isasama kita sa libingan. Ayoko nang makinig sa kanyang walang kwentang salita. Diretso kong sinuntok ang kanyang ulo. Boom, sa sandaling ang kamao ay malapit nang dumampi sa kanya. Ang estatwa ng dragon ay biglang naglabas ng nakakasilaw na pulang ilaw. Nagsimulang manginig ng husto ang buong imperial na libingan.
Patuloy na bumabagsak ang malalaking bato mula sa kisam. Isang puwersa na natutulog sa loob ng 1,000 taon. Higit pa sa yugto ng Nasenso. Isang tunay na nakakatakot na presensya ng yugto ng soul transformation. Ay parang isang nagising na sinaunang demonyo. Sumabog mula sa kailaliman ng lupa. Rumble. Tuluyang nagbitak ang lupa ng ancestral tomb. Isang kulay dugong kristal na kabaong. Isang kulay dugong kristal na kabaong. Ang dahan-dahang umangat mula sa ilalim ng lupa. Sumabog ang takip ng kabaong. Isang tuyot na bangkay. Bigla siyang nagmulat ng mata. Sa mga matang iyon, mayroong matinding kawalang pakialam, na tinitingnan ang lahat ng bagay. Bilang walang halaga, ito ang tunay na 7 dakilang nilalang, ang imperyo ng Dakian. Ay bumagsak na ba ng ganito kalala? Lolo ng emperador, tulungan mo ako. Ang anak na ito ay nagtataksil. Gusto niyang sirain ang pundasyon ng aming dakilang kin. Walang silbing basura. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang kaharian, bakit hindi mo na lang ialay ang iyong katawan? Sa akin, ang ninuno. Ano, emperador, ikaw? Hindi pa nakakariak ang dating emperador. Ang kamay ng emperador ay nakapatong na sa kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay agad na nangayayat at naging abo sa pulang liwanag. Ang tuyot na katawan ng emperador ay muling bumalik sa dati na parang binubugahan ng hangin. Naging isang gitnang gulang na emperador na may masamang mukha. Nag-inat siya ng kanyang katawan. Ang nakakatakot na presensya ng isang Huashen ay nagtulak sa akin ng 3 hakbang paatras. Yuan Ying sa unang antas. Isang hamak na langgam, naglakas loob kang hamunin ang kapangyarihan ng Imperyong Dakian. Malamig akong tinitigan ng emperador na ninuno. Pinunasan ko ang bahagyang dugong lumabas sa gilid ng aking labi. Habang matalim siyang tinitigan. Yugto ng pagbabagong Diyos. Ito ang tunay na rurok ng mundo ng paglilinang. Isang ganap na agwat sa pagitan ng mga antas. Pinipigan nito ang aking mga buto hanggang sa umugong. Sa isang kaway ng kamay ng emperador na lolo. Isang malaking, duguan na palad na sumasakop sa kalangitan. Na may kapangyarihan ng batas na nagbubuklod sa espasyo. Ay bumaba sa akin. Ang bakas ng kamay na kulay dugo ay parang bumagsak ang buong kalangitan at bumagsak ng malakas. Ang immortal ay Ki. Ang immortal na Ki. Sumigaw ako ng malakas. Ang aking espiritual na kapangyarihan ay umagos ng walang pag-aalinlangan. Nagiging isang malaking gintong kalasag na nakaharang sa itaas ng aking ulo. Sa sandaling pagdikit ng sakit. Napuno ng lamat ang gintong kalasag. Biglang bumaluktot ang aking mga binti. Ang aking mga tuhod. Malakas na bumagsak at binasag ang mga asul na batong slab ng libingan. Ang kapangyarihan ng soul transformation stage. Hindi ito madaling mabura. Sa pamamagitan lamang ng sining, pumutok ako at sumuka ng sariwang dugo. Ang aking mga lamang loob ay tila nawala sa lugar. Nagulat ako na nakayanan mo ang aking atake. Ang sining na ito ay akin na. Isang bakas na kasakiman ang sumilay sa mga mata ng emperador. Muling lumakas ang Great Mudra. Sinusubukang durugin ako ng tuluyan. Sa sandaling iyon, mula sa itaas ng libingan, isang malakas na sigaw ng labanan ang narinig. Si Taita at ang 300,000 niyang kapatid na mandirigma ay nasakop na ang palasyo at nagtitipon na patungo rito. Isang kumpol ng mga langgam na hindi takot sa kamatayan. Mumisi ang Emperador Taizu. Mabilis niyang itinaas ang kaliwang kamay. Unahin nating puksain ang mga nakakainis na langaw na ito. Isang nakapipinsalang sinag ng dugo ang dumiretso sa ibabaw ng lupa. Kung tatamaan, ang mga kapatid na naglilinang sa itaas ay tiyak na mamamatay o masusugatan ang higit sa kalahati. Napakasama ng tingin ko. Ang galit sa aking puso na hindi kailanman namatay ay tuluyang nagliyab. Ipinagkatiwala nila sa akin ang kanilang buhay. Mga kapatid sila ni Chen Fan. Piniga ko ang bawat hibla ng potensyal sa aking katawan. Umagos ang luha ng dugo sa aking mga mata. Ang Dispersed Spirit Immortalization Technique ay direktang lumampas sa limitasyon ng teknik. Sa ika-10 palapag, tiniis ko ang bigat ng malaking palad at lumundag. Hinarangan ko ng aking katawan ang sinag ng dugo na tumama sa lupa. Bumagsak ang marahas na sinag ng dugo. Sa likod ko, agad na nawasak ang gintong liwanag na panangga. Napabuga ako ng malapot na dugo. Nagkabitak-bitak ang aking balat. Kita na ang aking mga buto. Pero mariin akong nagangalit. Parang pako na nakabaon sa ere. Hindi talaga ako umatras kahit isang hakbang. Sumabog ang pasukan ng ilalim ng lupa. Namumula sa galit ang mga mata ni tita. Kasama ang 300,000 na kasamang cultivator. Dumagsa sila na parang alon. Nang makita nila akong duguan, na nakaharang sa kanilang harapan, namula ang mga mata ng lahat. Pinuno, tutulungan ka namin. Dahil gusto mong mamatay, sisirain muna kita. At patayin ang lahat ng langgam sa itaas. Ang kapangyarihan ng God Transformation Stage ay bumaba na parang 100,000 bundok. Ang 300,000 kapatid ay agad na napaluhod. Ang kanilang mga buto ay umuugong. Tinuruan ko kayo, Chen Fan, na ang mga buto ng mga naglilinang ay hindi dapat yumuko. Ngayong araw, dadalhin ko kayo para pumatay ng Diyos. Pagkasabi nito, kusa kong tinanggal ang lahat ng aking depensa. Hinayaan kong ang mapanirang pressure ng antas ng pagiging Diyos ay pumasok sa aking katawan. Baliw ka na ba, nagpapakamatay ka? Nanlamig ang mga mata ng emperador na ninuno. Sa sandaling nawala ang depensa, ang aking mga meridian
ay agad na sumabog dahil sa nakakatakot na presyon. Ngunit hindi ako bumagsak. Ang Sansenju sa loob ko ay nasa matinding pagkawasa. Ngunit naglabas ito ng isang bagong, mabangis na sigla. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin kay Chen Fan. Ang inyong espiritual na lakas, ang inyong galit, ibigay ninyo sa akin lahat. Ang buhay ko ay para sa pinuno. Kunin mo, isama mo ako. Ako rin. Mabuhay ang samahan ng mga nag-iisang magsasaka. 30,000 nag-iisang magsasaka. 300,000 liwanag. Sa madilim at walang araw na palasyong ito sa ilalim ng lupa. Naging dagat ng mga bituin sa kalangitan. Hindi lang ito simpleng espiritual na lakas. Ito ang daan-daang taong naapi. Na hindi matitinag na kalooban ng mga nasa laylayan. Ang hangarin ng lahat ng nilalang. Ang marahas na puot ay dumadaloy sa aking katawan. Agad na naghilom ang mga napinsalang meridian. Nagsimulang tumaas ng mabilis ang aking lakas. Yuan Ying Mid-Stage 4. Late Stage Great Perfection. Ang hamak na pananampalataya ng mga mortal. Paano nito matitinag ang batas ng langit? Sa wakas ay nataranta na ang emperador. Bigla niyang binunot ang banal na espada na kasama niya sa libingan. Sumabog ang kapangyarihan ng Diyos. Naging 1,000 talampakang pulang espada. May kapangyarihang sirain ang buong Kyoto. Hiniwa ako sa ulo. Ikaw ang dapat mamatay. Matandang halimaw. Tapos na ang magandang araw ninyo. Ikaw. Ha ha ha, ikaw. Ha ha ha, ikaw. Ha ha ha, ikaw. Ha ha ha, ikaw. Umasa ka sa kagustuhan ng mga langgam. Para sa pilitang makalusot sa pagbabagong anyo. Isang langgam. Ngayon, hahayaan kitang mamatay sa kamay ng mga langgam. Kung gusto mo akong mamatay, sabay tayong magpunta sa impyerno. Hahaha, Chen Fan. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Guro. Pinapasabog niya ang ugat ng dragon sa ilalim ng lupa. Kapag sumabog ito, ang 10,000 milya sa paligid ay magiging abo. Kung mamamatay, sabay-sabay tayong mamamatay. Hindi ko man makuha ang trono ng dakian. Huwag ninyong asahang mahahawakan ninyong mga hamak na tao ito. Gusto ninyong isama ang kapatid ko sa hukay. Mangarap kayo. Pinuno. 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 Mga hangal. Kahit ang isang God transformation stage ay hindi mapipigilan ang pagsabog ng Dragon Vein. Sino ang nagsabing pipigilan ko? Lalamunin ko ito ng buo. Lamon. Baliw, sasabog ang katawan mo. Hindi ako natatakot kahit sa langit. Takot pa rin sa tatlo. Panalo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Mga hamak na nilalang. Paano ninyo nagawang sirain ang aming lugar ng pag-aalaga sa mundo ng tao? Chen Fan. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Kulungan. Tama. Ang mortal na mundo ay walang iba kundi ang aming immortal realm. Isang hardin para sa pagtatanim ng orihinal na espiritual na enerhiya. Ang maharlikang pamilya ng dagan ay kami lang. Isang asong pinapakain para sa gamot. Ikaw, isang nag-iisang kultibador, ay nangahas na sirain ang hardin. Ha!
Ah, mga langgam mula sa ibabang mundo. Walang alam sa lawak ng mundo. Yeah, harang. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na batas ng landas ng immortalidad. Ang mga mortal na naglilinang. Ang nililinang ay ang tira-tirang pagkain na naiwan ng aking mundo ng mga immortal. Maaari mo bang pigilan ang immortal na enerhiya na ito? Kung hindi ko mapigilan, lalamunin ko siya ng buo. Ah, ikaw. Anong uri ng masamang kasanayan ito? Na kayang lamunin ang mga batas ng mundo ng mga immortal. Ang teknik na papatay sa iyo. Gagawin ko kayong lahat na blood pills. Sakupin mo ako, Immortal Suppressing Pagoda. Ha! Ha 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 ha. Hindi ba't mahalaga sa iyo ang mga langgam na ito? Hahayaan kitang panoorin. Habang ginagawa silang dugo. Pinuno ng alyansa. Pilit na pinasok ang soul refining secret realm gamit ang cultivation technique. Fan-er, bakit ka rin nila dinakip? Fan-er, hindi ka dapat na parito. Ang toring ito ay nagpipigil sa milyon-milyong kaluluwa ng mga di nasisiyahang rogue cultivators na mula sa nakaraang libong taon ng dakilang kian. Lahat sila ay gagawing elixir para sa mga makapangyarihan sa immortal realm. Itay, umuwi na tayo ngayon, Itay. Umuwi na tayong lahat. Kung hindi patas ang langit, ibibigay namin ang lahat ng aming kapangyarihan sa iyo. Anak, ipaghiganti mo kami sa kaharian ng langit. Ah, ang sirang tore na ito. Basagin mo ako. Rumble. Sa labas, ang emisaryo ng immortal ay mayabang na nakatingin sa immortal suppressing pagoda. Pinipino ang mga tao sa ibaba. Bigla, ang libu-libong talampakang pagoda ay matinding yanig. Ang toreng hindi masisira ay gumuho na may nakakatakot na siwang na daang talampakan ang haba. Paano nangyari yan? May nakabasag sa loob ng immortal key. Isang malakas na tunog na yumanig sa kalangitan. Ang immortal suppressing pagoda ay sumabog. Sa gitna ng gininto ang liwanag, lumitaw ako sa himpapawid na parang isang sinaunang demonyo. Ang mga kapatid na cultivator na nawalan ng kalahati ng kanilang kaluluwa ay agad na nakalaya at humihingal ng malalim. Isa kang halimaw. Lubusang nasindak ang sugo ng immortal at agad na tumalikod upang punitin ang kalawakan at tumakas pabalik sa mundo ng mga immortal. Nandito ka na rin lang. Bakit ka nagmamadaling umalis? Sa isang dakot ko, bumagsak ang espasyo. Sumigaw ang embahador ng Diyos at sa pilitan ko siyang hinila. Pabalik mula sa bitak ng kawalan. Malakas ko siyang ibinagsak sa lupa. Sa sakit, napilipit ang mukha ng embahador ng Diyos. Ngunit biglang tumingin sa langit at humalakhak ng napakalakas. Chen Fan. Akala mo ba nanalo ka na? Bukas na ang tarangkahan ng mga immortal. Tingnan mo ang langit. Agad akong tumingala.
Nakita ko sa itaas ng kalangitan. Isang dambuhalang pinto ang tanso. Ang dahan-dahang bumukas. Sa likod nito, 100,000 sundalong langit na nakagintong baluti. Ang nakatingin sa amin. Nang may malamig na mga matang tila tumitingin sa mga patay. 100,000 sundalong langit. Pinunasan ko ang gintong dugo sa aking mukha. At humalakhak ng may pagmamalaki. Nag-aalala ako nakakabreakro ko lang at wala akong mapagsasanayan. Bumukas ang tarangkahan ng langit. 100,000 gintong baluting kawal ang bumuo ng malaking formasyon ng mga demonyo. Ang nakapipighating kapangyarihan ng langit ay nagdulot sa lahat ng mortal sa buong teritoryo ng dakian na magsuka ng dugo. Iwinagayway ng general na nangunguna ang watawat na pamatay immortal. Libu-libong kidlat ang bumuhos na parang bumabagsak na ilog. Mga kapatid na naglilinang, tinatrato tayo ng mga immortal bilang mga sibuyas. Ngayon, lalabanan natin ang mga immortal. Sa isang hakbang, diretso akong sumugod sa dagat ng kulog. Binuksan ko ang lahat ng aking mga kakayahan. Hindi lang ako hindi napatay ng mga kulog, kundi sinipsip ko pa ang lahat ng ito sa aking dantian. At naging malakas na kapangyarihan. Pabagsakin ang kidlat. Isang balik sampal ko. Pinalakas ko ng 10 beses ang sinipsip kong parusang kidlat. At ibinalik ko ito sa pinanggalingan. Boom! Ang 30,000 sundalo sa harapan. Hindi man lang nakasigaw. Diretsong tinamaan ng kidlat. Sumabog sa nagliliparang gintong balahibo. At nawala ang kaluluwa. Galit na galit si Tian Jiang. Mabilis niyang inihagis ang isang gintong sibat na kasing laki ng bundok. Ang halimaw ay nasaktan. Ang sibat ay humarang sa lahat ng aking daan. Nang handa na akong labanan ito, ang sinaunang anino, na mas malaki ng 100 beses, kaysa karaniwan ay biglang bumangon, at mahigpit na hinawakan ang banal na sibat. Ang mga kalamnan ni Taita ay napunit, at ang kanyang balat ay dumugo ng husto. Buong lakas niya akong tinulungan. Nasalagin ang nakamamatay na gintong sibat. Ang likas na lakas ni Tieta ay ang maalamat na dugong lupa. Napakatibay ng kanyang katawan. Matapos niya akong sundan, at mabigyan ng sapat na kagamitan sa pagsasanay, ay matagumpay siyang nagising. Mabuting kapatid, sinamantala ko ang pagkakataon para umatake. Isang teleport. Direktang sa mukha. Bumaba mula sa langit. Sinuntok niya ang kanyang gintong baluti. Bumaba mula sa langit, sumuka. Gintong dugo, umatras. Impossible. Ikaw na isang mortal lamang. Paano niyo nasira ang aking baluti? Kayo, mga halimaw. Sinisipsip niyo ang dugo naming mga mortal. Matagal ko nang nakita. Ang kapangyarihan ng mga tinatawag na immortal. Wala itong pundasyon. Umaasa lang sa pagnanakaw ng mga espiritual na ugat mula sa ibabang mundo. Pinatakbo ko ang aking pamamaraan ng pabaliktad. Ginawa kong kuko ang aking mga daliri. At mabilis na sinipsip, ang aking immortal energy. Ang general ng langit ay sumigaw sa takot. Ang immortal energy sa kanyang katawan ay parang bumubuhos na tubig. Agad kong sinipsip. Agad siyang naging abo. Agad namatay ang general. Ang natitirang 70,000 kawal ng langit ay nawala ng pinuno. At agad na nagkagulo. Ang 300,000 nagkakalat na kultibador sa ibaba ay sumigla. At bumuo ng immortal slaying array. Iwinagayway ni Xiaohi ang bandila ng aray, na may matinding hangarin na pumatay. Pumasok sa Immortal Gate. At durugin ang Heavenly Court. Ako ang nanguna, at pinamunuan ang hukbo diretso sa malaking tansong tarangkahan. Ngunit sa sandaling tumawid ako sa tarangkahan, isang napakalakas na puwersa ng pagtanggi, ang biglang sumabog. Mula sa kailaliman ng tarangkahan ng mga immortal. Isang maringal, at napakalamig na boses ang narinig. Isang hamak na nilalang mula sa ibabang mundo, ay nangahas na abutin ang 9 na langit. Dumating ang batas ng langit, ang di nakikitang tanikala ng batas ay agad na dumagan sa amin. 300,000 kapatid na naglilinang ay agad na nadurog, at mahigpit na nadagan sa labas ng tarangkahan ng langit. Hindi makakilos, hindi ito pagdurog ng lakas. Ito ay ang mortal na eroplano. Ang ganap na batas ng langit at lupa. Hindi makadaan ang pinuno. Madudurog ang mga buto. Kuya Chen, ang batas na ito. Sa pilitang kinukuha ang ating mortal na kapalaran. Sumasabog ang lahat ng buto ko. Labanan ang mga batas ng langit. Unti-unting tumayo ng tuwid. Ang Sansenju ay pinabilis ko hanggang sa limitasyon. Ang aking mga meridian ay halos naputol. Kung walang awa ang langit at lupa, sisirain ko ang langit at lupa. Kung ayaw ninyo akong papasukin, sisirain ko ang pintuan. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng malaking pintong tanso. Ang aking mga kalamnan ay umumbok, at ang aking gininto ang dugo ay kumulo. Buksan mo. Kasabay ng aking nakakabinging sigaw. Sa pamamagitan ng aking sariling lakas, binuksan ko ang pintuan na naghihiwalay sa mga mortal at immortal. Ang napakalaking tansong pinto ay biglang bumagsak mula sa bisagra, at marahas na natanggal. Ang malaking pintuan ng langit ay bumagsak sa mundo ng tao, at ang misteryoso at mataas na mukha ng langit ay tuluyang nalantad sa harap ng 300,000 mortal. Bumagsak ang pintuan ng langit, bumagsak ang langit, 30,000 mga immortal na nag-iisa. Sa wakas ay nakatungtong. Ngunit ang tanawin sa harap nila ay nagpahinga sa lahat. Walang aura ng immortalidad, walang mga palasyo ng jade. Ang buong immortal realm, kahit saan ay may tuyong bukal, at bulok na bundok ng mga immortal. Maraming maliliit na immortal, na parang mga zombie. Sa tuyong minahan, hinuhukay ang mga batong espiritu gamit ang kanilang mga kamay. Ito ang kaharian ng mga immortal. Ito ay isang malaking mga parasitong malapit ng mamatay sa gutom.
Ang kanilang sariling mga ugat ng espiritu ay matagal nang natuyo. Kaya pala kailangan nilang alagaan ang mga nasa ibabang mundo. Para sipsipin ang ating dugo, bago pa man kami makapag-react. Ang milyong-milyong gintong baluti ng hukbo ng langit ay parang alon. Ay pumalibot sa amin. Sa gitna, siyam na gintong dragon. Hinihila ang isang napakagarang karwahe. Dahan-dahang papalapit. Sa karwahe nakaupo ang isang kataas-taasang nilalang na may suot na korona. Ang Immortal Emperor. Tiningnan niya ako, na parang isang pambihirang kayamanan. Chen Feng. Magaling ka. Nagawa mong labagin ang batas ng langit. Pinahahalagahan ko ang iyong talento. Kung ibibigay mo sa akin ang teknik na iyon, gagawin kitang Supreme Emperor, at ibabahagi ko sa iyo ang kapalaran ng tatlong kaharian. Nagbago ang ekspresyon ni na Tita at Xiaohe. Namayani ang katahimikan sa buong lugar. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Lesiu, makikibahagi sa kapalaran ng tatlong mundo kasama mo. Napatawa ako nang may pangutya. Ang boses ko ay umalingaw sa buong mundo ng mga immortal. Lumingon ako. Tumingin sa 300,000 sugatang nasa likuran ko. At sa mga kapatid na hawak pa rin ang kanilang mga sandata. Masyado ka na bang matagal na nakaupo sa langit? Kaya napuno na ng tubig ang utak mo. Bigla akong lumingon at tumingin ng diretso sa Immortal Emperor. Matatalim ang aking mga mata. Ang narating ko na si Chen Fan hanggang ngayon ay hindi dahil sa biyaya ng langit, kundi dahil sa grupong ito na inyong mga langgam na tinatapakan sa ilalim ng paa. Ang buhay ko ay ibinigay ng aking mga kapatid. Pinili mo ang mahirap na paraan. Agad na naglaho ang pagkukunwari sa mukha ng Immortal Emperor. Napalitan ito ng matinding kabaisan, dahil ayaw mong maging aso. Mamatay ka na lang. Zuxian Miishi Giant espadang pumatay ng Diyos at wawasak sa mundo. Biglang binunot ng dating emperador ang kanyang espada sa baywang. Ang lahat ng natitirang espiritual na lakas ng buong mundo ng mga immortal ay mabilis na nagtipon at naging isang nakakatakot na espada ng liwanag na kayang maghati ng mga bituin na ipinukol niya sa aking ulo. Ang espadang ito ay nagkulong sa oras at espasyo. Hindi lang ako umiwas. Bagkus, kusang loob kong inalis ang lahat ng depensa at sinalubong ang lightsaber nang nakabuka ang mga braso. Ang huling aral ng Dispersing Spirit into Immortal Art. Ang lahat ay babalik sa kawalan. Ang black hole sa aking dungeon ay lumaki ng 10,000 beses. Direktang ang espada ng paglipol. Kasama ang kalahati ng lupa ng dating emperador ay sa pilitang nilamon. Nilamon ko ang espada ng paglipol at umutot ng mayabang. Ang marahas na batas ng immortalidad ay naggangalit sa loob ko. Ang aking balat ay unti-unting sumasabog. Ha 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 ha. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Kaya kitang kainin. Kaya kong kainin pati ang langit. Ang Sanling Huaxianju ay gumagana ng buong bilis. Ang batas ng pagkawasak ay agad na pinino. Ang aking cultivation ay direktang lumampas sa soul transformation. At pumasok sa tunay na Supreme True Immortal Realm. Hindi lang batas ng pagkawasak ang nasa loob ng espada na ito, kundi pati na rin ang pinagsama-samang pinagmula ng espiritual na ugat na naipon ng mga walang kwentang ito sa mundo ng mga immortal sa loob ng milyon-milyong taon. Boom! Agad na naghilom ang mga sugat sa aking katawan. Ang nakakatakot na aura ay nagpilit sa 1,000,000 sundalong immortal na lumuhod ng sabay-sabay. Sa isang padyak ko, nadurog ang kawalan. Biglang lumitaw sa itaas ng lupa. Bumaba ka. Hinawakan ko ang balabal ng Immortal Emperor. At ginawa ang isang napakabangis na over-the-shoulder throw. Inihagis ko siya mula sa siyam na gintong dragon. At ibinagsak siya sa ilalim ng lupa. Boom! Ang Immortal Emperor ay bumagsak sa isang malalim na bangin. Ngunit walang sigaw na narinig mula sa ilalim ng bangin. Pagkatapos, isang nakakapanindig balahibong tunog ng pagkapunit ng laman ang narinig. Ang gintong anyo ng Immortal Emperor ay nadurog na parang porselana at naging itim na likido na bumalot sa kalangitan at mga galamay ng anino. Anong klaseng halimaw ito? Ang milyon-milyong immortal na pinuno ng langit ay sumigaw sa takot. Ang dating emperador na binalatan ang balat ay hindi isang immortal na pinuno na nakamit ang dao, kundi isang lintas sa kalawakan na parang bundok ng laman at puno ng mga suction cup. Akala ninyo, paano ako nabuhay ng milyon-milyong taon? Humalakhak ito ng nakakabinging parang metal na nagkikiskisan. Walang espiritual na ugat. Sisisipon ko ang inyong buhay. Pagkasabi nito, biglang bumaon ang libu-libong galamay nito sa lupa. Ang lahat na natitirang banal na bundok at ilog sa mundo ng mga immortal ay agad na naging abo ng sipsipin nito. Ngunit hindi pa ito sapat. Ang mata ng halimaw ay nakatingin ng matalim sa milyon-milyong hukbo sa himpapawid. Nag-ipon ng hukbo sa loob ng libong araw. Gagamitin sa isang sandali. Aking mga mamamayan, maging sustansya ninyo ako. Hindi mabilang na galamay ang tumusok sa dibdib ng libu-libong sundalo. Ang mga general ng langit ay naging parang jelly na sinipsip at natuyo. Ang natitirang mga immortal ay tuluyang bumagsak. Sa wakas ay naintindihan na nila na sila, tulad ng mga naglilinang sa mas mababang kaharian, ay pagkain lamang ng halimaw na ito. Chen Fan. Iligtas mo kami. Chen Fan. Iligtas mo kami. Susuntukin ko ito at dudurugin. Ang 10 galamay ay mahigpit na pinoprotektahan. Ang 300,000 kasamang naglilinang. Ang katawan ng halimaw na Immortal Emperor ay napakalaki.
At ang buong immortal realm ay bumabagsak. Chen Feng, paano mo ako lalabanan? Isang tunay na Diyos. Si Kimo ay isang parasito na walang ginawa kundi ang kumain at mag-aksaya. Xiaohi, naayos na ba ang formation sa ibabang mundo? Pinuno. Ang lahat ng mga sangay ng trading building sa buong teritoryo ng Dakian ay nakakonekta na. Mabuti. Sumigaw ako sa langit, binaha ko ang dakilang kian ng murang sandata. Hindi lang para pabagsakin ang ekonomiya. Sa loob ng mga bagay na iyon, nakaukit ang aking reverse spirit drawing array. Ngayon, bubunutin ko ang iyong ugat. Mga nag-iisang kultibador ng mundo, makinig. Simula ng malaking array, sa ibaba ng immortal realm, ang dating madilim na mortal realm, ay biglang sumabog. Sa bilyon-bilyong sinag ng liwanag, ang bawat sinag ng liwanag, ay tumutugma sa isang magic item. At elixir na ibinenta ko. Ang mga iyon ay pinigilan ng Great Kian. At ang espiritual na enerhiyang hinigop ng mundo ng mga immortal. Sa sandaling ito, sa pamamagitan ng network ng mga trading hall sa buong mundo, ay tuluyang nabaligtad. Ang marahas na agos ng espiritual na enerhiya. Binaliwala ang mga batas ng espasyo. Tumawid sa pintuan ng langit, at bumuhos ng walang haba sa loob ng aking katawan. Paano mo nagawang sipsipin ang aking pinagmulan? Ang halimaw na immortal emperor ay sumigaw sa takot. Ang kapangyarihan na ipinagmamalaki niya, ay mabilis na sinisipsip ng malaking network ng ekonomiya, ng mas mababang mundo. Kung mas mabilis siyang sumipsip, habang mas sumisipsip ako. Ang aking katawan, sa ilalim ng walang katapusang pagdami ng espiritual na enerhiya, ay agad na naging 10,000 talampakang gininto ang katawan. Tulad ng isang Diyos. Hawak ko ang aking mga kamay sa hangin. Hindi pa sapat. Gagamitin ko ang isang espada para putulin ka, demonyo. Ang galit ng 300,000 nagkakalat na kultibador. Lahat ay mabilis na kinokompres sa aking palad. Ngunit para mabuo ang isang tabak na kayang pumatay ng immortal emperor, kulang pa ako ng huling at napakahalagang piraso ng kapangyarihan. Nang makita ito ng immortal emperor, mabilis siyang sumugod. Hindi mo ito mabubuo. Kamatayan. Sa huling sandali. Tutulungan ka namin. Ang daan-daang libong natitirang sundalong immortal sa likod ko, ay sabay-sabay na lumuhod sa akin. Ang mga immortal na nasa itaas. Tulad ng isang ordinaryong cultivator sa ibabang mundo. Ibinaba ang kanilang marangal na ulo. Hindi sila nag-atubiling. Ang pinakadalisay na espiritu ng diwata, ay ipinasok sa aking ginintuang katawan. Ang diwata at ang hangin ay naging isa. Ang diwata at ang mortal ay naging isa. Ang mundong ito ay hindi sa iyo lamang, halimaw. Ang toring bakal ay umalinggaw-ngaw. Boom! Ang huling hibla ng lakas ay napunan. Isang espada na sumasaklaw sa mga bituin. Ang espada ng lahat ng nilalang na may milyon-milyong talampakan. Sa wakas ay nabuo sa aking mga kamay. Sa espadang ito, may dugo ng mga nag-iisang kultibador. May luha ng mga mortal. May pagsisisi ng mga immortal. Hindi ako maaaring mamatay. Tatakas. Naitanong mo na ba sa buong mundo kung papayag sila? Maglaho ka ng parang abo. Hindi, ako ay walang hanggan at hindi mamamatay. Halimaw na immortal emperor. Nagpakawala ng napakatalim na tili. Ngunit sa harap ng espada ng mga nilalang, ang kanyang ipinagmamalaking katawan ng demonyo ng kalawakan ay parang isang bulok na kahoy. Ang milyon-milyong talampak na liwanag ng espada ay walang kahirap-hirap na humwa sa kanyang libo-libong galamay. Hinati ang dambuhala nitong katawan mula sa gitna patungo sa dalawa. Boom! Ang mga labi ng halimaw ay nagliyab ng matindi sa bagsik ng espada at naging abo na nagkalat sa himpapawid. Ang pasaning nagpabigat sa lahat. Sa loob ng milyon-milyong taon ay naglaho na. Tuluyan nang nawala. Hinihingal ako. Dahan-dahang lumiliit ang ginintuang katawan. Lumiwanag ang kalangitan. Sa unang pagkakataon, ang sikat ng araw ay tunay na suminag sa sirang kaharian ng mga Diyos. Pinatay talaga natin ang immortal emperor. Mga kapatid, sumama kayo sa akin pabalik sa mundo ng mga tao. Panahon na para isa-isahin ang ating mga utang na loob. Ang ating hukbong may 1,000,000 sundalo ay parang mga Diyos na bumaba. Sa isang iglap, pinalibutan ang lahat ng tanyag na sekta sa mundo ng mga mortal. Ang dating mapagmataas na King Yun Sek, sa loob ng kanilang bulwagan, nanginginig sa takot ang mga pinuno at matatanda. Maestro Chen, patawarin niyo po kami. Handa po kaming ibigay ang lahat ng aming yaman. Huwag niyo lang po kaming saktan. Ngayon lang kayo humihingi ng tawad. Noong inaapi niyo ang mga malayang mandirigma, hindi niyo naisip ang araw na ito. Sa isang kumpasko, ang King Yun Sek, ang kanilang diumano ay di masisirang proteksyon, ay nagkawasak na parang papel. Ang lahat ng pribilehiyo ng mga nakatataas na kultibador ay sa pilitan kong inalis, ang kanilang kultibasyon ay tinatakan. Ang mga dating nasa itaas, ang mga mapagmataas na henyo ng sekta,
na dati matayog ang tingin sa kapwa. Ngayon ipinadala na sa pinakamabigat na trabaho. Ang mga disipulo ng sekta, na dati naghahari-harian sa palengke, ay kasalukuyang naglilinis ng mga halamang gamot. Habang pinapagalitan ng malakas, ng ilang mga cultivator na nasa key refining stage, hindi man lang ako makapagsalita. Habang pinapanood ang pagbagsak ng sistema ng sekta, napakasarap sa pakiramdam, napakasarap talaga. Sigaw ni Tieta sa tuwa. Ngunit napakunot ang aking noo. Ang mga espiritual na ugat sa mundo ay nakatuon pa rin sa mga banal na lugar. Pagkalipas ng 900 taon, tiyak na magkakaroon ng mga bagong mang-aapi. Nakita ni Xiaohi ang aking pag-aalala. Ano ang gusto mong gawin, pinuno? Ang mga yaman ng mundong ito ay ibabalik ko sa lahat. Lumutang ako sa pagitan ng langit at lupa. Ang Sanling Huaxianju ay itinulak sa limitasyon. Hindi ko sinipsip ang espiritual na enerhiya. Sa halip ay naging isang malaking martilyo na nakatutok sa mundo. Sa lahat ng pinakamagandang espiritual na ugat na inuokupahan ng mga sekta, at buong lakas na hinampas, basag. Nayanig ang lupa. 99% ng mga espiritual na ugat sa mundo ay sinira ko, si Niusheng. Durog na durog sa aking lakas. Ang mga makapal na espiritual na enerhiya, na dati ay naputol, ay naging isang walang katapusang. Gininto ang ulan ng enerhiya, na pantay na bumuhos sa bawat sulok ng lupain ng Juzhou. Diyos ko, maging sa sira-sira kong bakuran, ay mayroon na ring espiritual na enerhiya. Ang mga nasa ibaba at mga nag-iisang naglilinang, ay masayang sumugod sa ulan. Mula ngayon, hindi na nakasalalay ang paglilinang sa kapanganakan o sekta. Walang sinuman ang makakapanakop sa espiritual na enerhiya. Walang sinuman ang makakapanakop sa espiritual na enerhiya. Lahat ay nasa iisang panimulang linya. Basta may talento ka, kung magsisikap kang magsanay, lahat ay maaaring maging dragon. Ang ganap na pagkakapantay-pantay ng espiritual na enerhiya, ay ganap na natupad sa sandaling ito. Ang espiritual na ugat ay nawasak na. Ang mundo ay nangangailangan ng muling pagtatayo. Kung walang ganap na patas na kaayusan, ang mundo ng paglilinang ay malapit ng bumagsak. Ang madilim na kagubatan ng mahina at malakas. Dinala ko si Xiaohi at lumapag sa mga guho ng Qingyun Trading Building. Ngayon, iguguhit natin ang ating sariling bagong blueprint para sa hinaharap. Pagkalipas ng 5 taon, isang super bagong lungsod na nakasentro sa Qingyun Trading Building. Sumulpot. Ang lungsod na ito ay walang anumang magulong iligal na istruktura. Mahigpit na sinusunod ang iba't ibang tema ng negosyo at pamumuhay upang hatiin ang maayos na grid ng istruktura. Malinis at mahusay, ganap na maayos. Ang mga kapatid ng alyansa ay nagpalit din ng bagong uniforme. Dito, ang trading building ay naging sentro ng ekonomiya ng mundo. Kami ay gumamit ng isang ganap na patas na sistema ng kredito at pera upang palitan ang pagnanakaw ng espiritual na bato. Mahigpit na ipinagbabawal ang karahasan sa loob ng lungsod. Kahit ang mga high-level cultivator na gustong makakuha ng mga advanced na artifact ay kailangang sumunod ng maayos at magtrabaho o magnegosyo para makakuha ng contribution points. Ang panahon kung kailan ang pagiging malakas at marahas ang basihan para mang-api ay, dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng ekonomiya at mga batas, ay tuluyan ng ibinasura ng kasaysayan. Ang bagong lungsod ay masigla tulad ng isang panaginip, at ang mga pinto ay hindi nakakandado sa gabi. Isang umaga, habang umiinom ako ng tsaa sa tuktok ng trading building, biglang pumasok si Taita na nagmamadali, na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Pinuno, bumaba ka at tingnan mo. Ang dating mataas at makapangyarihan. Ang pinuno ng Qingyun sect. Siya pala. Sinundan ko si Tieta, papunta sa malaking bulwagan sa unang palapag ng gusali ng kalakalan. Nakita ko ang mahabang pila sa bulwagan. Walang sinuman ang nangahas na sumingit. Sa pila ay ang dating makapangyarihan. At walang awang dating pinuno ng Qingyun sect. Ngayon ay puno ng ngiti ang kanyang mukha. Hawak-hawak niya ang sarili niyang habing mahiwagang sandalyas na dayami. At magalang na, iniabot ito sa harap ng counter. Sa isang matandang magsasakang nasa 2 antas pa lang ng key. Kuya, tingnan niyo po ang pagkakagawa nito. Pwede bang ipagpalit sa 2 kilong spirit rice? Kung hindi sapat, dadagdagan ko pa ng 1 pang pares ng insole para sa iyo. Ang matandang pinuno ay yumuko ng paulit-ulit. Ang kanyang saloobin ay lubhang mapagpakumbaba. Ang matandang magsasaka ay mapanuring tumingin. At masayang binayaran ang espiritual na bigas. Ang dalawa ay nagkaroon ng patas na transaksyon. Walang pang-aabuso sa kapangyarihan. At walang pagkakaiba sa antas. Nang makita ito, nagkatinginan kami ni Xiaohe at Taita at ngumiti. Noong nakaraan sa mundo ng paglilinang, ang buhay ng tao ay parang damo. Ngayon sa mundo, pantay-pantay ang lahat. Ang lahat ay nagkakaisa. Nakatayo ako sa lungsod na ito na walang tanikalang metal. Sa ibabaw ng bagong lungsod, na may kaayusang parang grid. Qingyun Wenilu, sa ibabaw ng bagong lungsod. Tumingala sa maaliwalas na langit, Wenilu. Tumingala sa maaliwalas na langit. Isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Para sa mga nagsasariling cultivator. Para sa